'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to a... Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko, huwag niyo man po kalimutang i-like, comment, or i-share. At paki-subscribe na rin po. At paki-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking gagawing mga video kagaya nito. Welcome back mga ka-adventure. Quick dive lang tayo para sa hapon na ito. At magkuha lang tayo ng pang-ulam. At yun, may nakita na ko isang bluefin trevally sa pool naman. At ang ganda naman ng tama, kaya lang hindi ko kaagad na abot yung tali na isabit niya tuloy sa malalim lang na part. Nasa 7 hanggang 8 di pa ang lalim din ng kanyang sinabitan. Kaya kailangan nating mag-relax at kailangan nating itali yung ating bala dito at iunat sa buya para hindi tayo mahirapan habang nagre-relax. Nung nakapag-relax na tayo ng mga 3 hanggang 4 na minuto nag-dive na kagad tayo para makuha na natin yung isda. At yun, nakita ko na natanggal na rin pala yung pagkakasabit ng isda sa bato o sa corals. Ang naiwan na lang yung shaft natin. Yung shaft na lang natin yung nag-stuck. Inilabas ko na pa naman sana yung kutsilyo para kung sakaling mahirapan tayong tanggalin putulin na lang natin yung Dyneema o shooting line natin. Kaya lang goods na rin pala. Patay na rin ang isda sa sobrang palag-palag na siguro sa ilalim. Wow! Another dive tayo. Susubukan ko lang sanang balikan kung sakaling bumalik nga rin yung bluefin trevally na nakita ko dito. Malaki na rin pa naman sana, around 6 kilos. Kaya lang nung pag drop ko sa baba, ang nakita ko na lang yung coral trout o suno na nakaharap sa akin. Kaya ito, dahan-dahan siyang tinutukan ng pana. At nang matira natin kung sakaling mang lumapit pa. At ayun na nga, mas lumapit pa talaga. Kaya yun, sa pool. Ayos, may pandagdag na. May pandagdag na sa pang-ulam. At nagawa niya pang isabit ang bala natin. At siya mismo sumabit din dun sa butas niya. At mabuti na lang natanggal natin kagad. Hindi na tayo pinahirapan pa. Para hindi na rin natin balikan pa dahil mas nakakapagod yun kung babalikan pa natin. Ito na rin nga pala yung last dive natin sa hapon na ito. Dahil pagod na rin ako. Ang tagal na rin akong langoy ng langoy. Ito lang din ang nahuli ko. Good morning na mga ka-adventure. At ito nga pala yung paboritong oras ko mamana dito sa isla. Alas 6 ng umaga.
kasi mas may pag-asa tayong makakuha ng pelagic. Kaya lang sa pagkakataon na to hindi tayo makakadaan basta-basta ng pelagic dahil sa spot na dadaanan natin hindi rin yun yung daanan ng mga pelagic, dahil naglakad tayo papunta dito sa bandang likuran na part ng isla. Mga nandito lang is mga territorial, nandun na sa may bandang dulo ng isla yung yung daanan ng mga pelagic. Kaya tingnan natin kung ano pang makukuha natin sa umagang ito. First dive at warm up dive na rin, dahil may nakita akong isang coral trout. Oversize na rin sana, kaya lang masyadong mailap. Sinubukan kong habulin at nung aking titirahin na mali pala ang aking calculation. Akala ko hihinto na, kaya nung tinira ko hindi tinamaan. Another drop at another ambush sana. Kaya lang may nakita ako na isang coral trout at aking pinagdiskitahan na. Kaya lang hindi ko agad napansin na pwede pala siyang tumama doon sa isang corals o doon sa patay na corals, at nag-stuck ang ating bala. Mabuti na lang patay na yung corals at gumagalaw na rin. Pwede na nating dalhin na lang pataas para hindi na tayo mahirapan pa. At yun, dala ko na sa itaas at madali rin natanggal yung bala. Akala ko good size na talaga yung suno pala medyo maliit pa pala. At ito, another coral trout na naman o suno. At yun, ganda na naman ang patama, stone shot. At talagang literal na stone shot. Na stone pa natin, tinamaan pa rin natin yung bato. At mabuti na lang manipis lang yung bato. At madali rin natanggal yung bala. At sa bandang unahan may nakita ko yung kaibigan kong plastic. At ito, pakalat-kalat pa. Baka makaperwisyo ka pa dyan ng mga pawikan o mga laman dagat at makasira ka pa ng ating kalikasan. Kaya itong dapat sa'yo, ilagay sa tamang lalagyan. At dito ka muna sa aking singit, diyan ka nababagay. At narating ko na rin nga yung spot kung saan nandoon yung mga Maori sea perch o kanlay kasama ng mga sweet lips, oriental sweet lips o lipti. At nagtago ako dito sa gilid ng bato, baka sakaling makakuha tayo ng isa sa kanila. Kaya lang parang may kailapan na, dahil nga nakunan ko na sila ng kanilang mga kasama. Nagkaroon na sana tayong pagkakataong tumira, kaya lang sablay na naman. Nakaiwas na pala bago ko pa nakalabit. Matalino ka mo ako? At nagbaka sakali pa ako na may lumapit. Kaya lang mukhang malabo na, dahil malabo rin talaga yung dagat.
Another drop tayo dito para sa spot kung saan may mga Maurice sea perch o kanlay. Medyo lumapit lang tayo ng konti sa malaking bato na ito at nag-abang na baka sakaling may lumapit pa. At sa ating pag-aabang at kasama ng pagpifish call, meron tayong naakit at mga tree bali o talakitok. Marami-rami na rin sana. At dito sila dumaan sa bandang kaliwa. Ay yun na nga. At namili pa. Muntikan pang hindi makatira. Ang dami ng pinalampas. Mabuti na lang nakatama pa tayo kahit na isa lang. Hindi man tayo naka double kill. Pero goods na rin. Hindi ko siya masyadong pinupwersa sa paghila dahil mataas ang patama natin. Kunti na lang baka mapunit na at lumalaki na rin yung tama niya. Sa bandang itaas kasi may palikpik yung bandang tama. Mabuti na lang na-secure na natin, nahawakan na natin ng buntot. Malamang hindi na ito makakawala. At nadaanan ko pa nga itong si best friend na dugong. Pa-relax lang sa malalim na part. Sinusubukan ko siyang habulin kaya lang masyado namang mailap. Ayaw na magpalapit kaya balik na tayo sa tabi o sa mababaw lang na area. At dito nga sa area na ito may mga bait ako nakikita. May mga dalagang bukid na maliliit. At nagmamasdan ko yung kanilang galaw. At nung biglang nagulat yun pala may papalapit ng isang talakitok o tree bali. Mangol kung tawagin sa amin. At yun, ang ganda naman ng ating tama. Gitna ng kanyang katawan at pumulupot pa yung shooting line natin sa kanyang katawan kaya secure na, hindi na talaga siya makakawala. Kailangan paduguin ng isda para ma-preserve dahil ilalagay pa natin to sa ice para naman hindi masira o fresh pa rin pag uwi natin sa bayan. Another drop tayo at ang nakita natin dito is Spanish flag snapper o Manilanon. At nung ating tinira ang baba masyado ng patama, sa bandang tiyan lang.
kaya napunit at nakawala. Kaya lang mamamatay din ang isda na to dahil sa laki ng tama sa kanyang tiyan. At yun, kitang kita ko nga na mahina na ang isda. Kaya lang nung paglapag niya doon sa may corals nakita kong pumasok doon sa isang butas. Kaya dali-dali akong umahon at nag-reload at na makapag-relax na rin para subukan uli natin na i-dive at tingnan kung makukuha pa natin ang isda na to. At ito ang mga susunod na mangyayari sa aking pagbalik doon sa butas na kanyang pinagtaguan. Kita ko naman na sana siya, kaya lang sobrang bilis ng pangyayari. Ipupwesto ko pa lang yung pana ako, kaya lang sumuksok na doon talaga sa pinakaloob ng butas. At yun siya, sayang, huli na ang lahat. Sinubukan ko pang ipasok ang ulo ko para makita siya, kaya lang hindi na tayo magkasya, sobrang liit. Another dive, another drop tayo dito na sa mas malalim na part. Baka sakali tayo dito makadali o makahuli. Baka sakali may mga malaki o good size na isda dito. Kaya lang nung papwesto pa lang ako, palapag pa lang ako dun sa bato o sa corals sinalubong na kagad ako ng mga bluefin trevally. Good size na rin pa naman sana, kaya lang sobrang bilis, hindi ako nakatira, hindi man lang nakaporma dahil sa sobrang bilis talaga. Talagang ayaw magpakuha, ayaw na magpabawas. Siguro shortcut yun. Nag-abang pa rin ako ng ilan pang mga segundo, baka sakali may sumunod o bumalik. Kaya lang wala na pala. Umasa lang talaga ako. Umasa lang ako sa wala. Shout out na lang tayo sa ating mga kaibigan dyan. Shout out sa iyo, Tol, Chairman o Yeye na nakasama natin dyan sa El Nido. Isa pa natin kaibigan dyan at sumusuporta. Shout out sa iyo, bro, Sisid. At shout out din po pala sa inyo mga ka-adventure at sa inyong walang sawang suporta. At dito may nakita ko isang coral trout o suno na pumasok. At ito rin yung spot na kung saan lagi ako nakakakita ng marble grouper o luba. Kaya lang kaya hindi ko nakuha yung mga luba dahil nga sa liit lang ng daanan. Pagdating sa pinakailalim may napakalaki ng butas. Kaya alanganin tayong tirahin kung sakali mang makita natin. At yun na nga, hindi ko rin talaga makita yung suno o yung coral trout. Kaya uwian na. Dahan-dahan na tayong magpatabi dahil malayo-layo pa rin yung languyan patabi. At yun na nga,
pagdating ko sa doon sa tabi o malapit na sa isla, ito yung nakita ko, mga dungol o matitigas na ulo ng mga maniglambat. Alam naman na nilang bawal dito mag-arya sa harap ng isla. Around 150 meters or 200 meters na ipinagbabawal sa pag-arya malapit sa isla. Sila sige pa rin ang arya. Kaya aking pang nilapitan para pagsabihan at pagbawalan na wag na sana nilang uulitin pa. At sinabi ko sa kanila na kung hindi sila makikinig, may bantay dagat dyan. Pwede kong tawagan ng bantay dagat at ipahuli sila. At nung palapit ako sa kanila, sumasagot pa yung isa sa kanila at tinuro niya pa nga na doon daw sa kabila lang ang bawal at hindi daw dito. Sabi ko sa kanya, marunong ka pa, kami ang nagbabantay dito. Kayo ay nag-iiligal lang na mag-arya dito. Kaya kung hindi kayo makikinig, pwede ko kayong ipahuli. At humingi naman sila ng pasensya na hindi na rin daw nila uulitin. Dahil ngayon lang daw nila nalaman. Kaya sana po sa mga makukulit yan o matitigas sa ulo na nag-aarya ng lambat malapit sa isla, pakiusap lang po, wag nyo na pong uulitin o wag nyo nang gagawin. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me. Shoutout nga pala kay Kuya Toto at sa pamilya niya, pati sa may-ari ng bangka na si Tabong. Shoutout at salamat sa pagpapasakay sa akin sa inyong bangka. Salamat at God bless.